Guys, yan po, display muna tayo kasi may dumating po tayong mga items. Yan po yung everyday routine natin para may pasok po tayo. Pag may mga dumating po na mga items, tayo po yung magdi-display niyan. So para sa second shift, pero wala na po siyang i-display pa. So, marami po yan. Mga chewing gum. Ayan po, everyday routine. Ayan po. Tingnan nyo, super haggard ako ngayon. Kaloka. Guys, ano po yung everyday routine nyo? Please paki-comment naman. Di ba? Yan, ang lamig-lamig kasi dito sa loob ng shop. Kaya pinatay ko yung isang aircon. Kasi pag ano na dito, pag kalagitnaan na siya ng December, malamig na rin dito. Ayan, tuloy pa rin yung pag-display. Kasi mamaya, nandiyan na si Amo magbibisita. Sana naman ma-appreciate niya yung display ko. Diba? Perfect. Tingin-tingin si Bakla sa labas kasi baka may pumasok, na bisita. Diba? Perfect. Diba? Marami pa pong darating na items kaya super haggard na si Lola nyo. Ayan po, masarap po yung flavor na yan. Yung spearmint na yan. Masarap po yan. Mabango sa bunganga. Tingnan na, palit na sila ng packaging. Dati yung bilog lang yung packaging ng extra na yan. Pero ngayon may bago silang packaging. Ang ganda. Tapos yung yung kulay pink. Gusto ko yung yung kulay niya. Diba? Kakarating lang kasi, so kailangan i-display para sa susunod na shift wala na siyang i-display. Kasi kung hindi ka magdi-display niyan, hindi rin gagawin sa'yo ng susunod pag nag-change shift kayo, hindi rin siya magdi-display. So kailangan i-display natin lahat. Yan, ayos-ayos lang. Diba? Para perfect. Tapos mamaya gawan natin siya ng pricing. Diba? Super sipag ni Baklos dyan. Perfect. Diba? Ayos-ayos. Diba? Super busy-busyhan ang lola niyo dyan. Kasi nataon sa kanya lahat ang deliveries. So, yung araw na yan, 12 hours ako dyan guys. Wala pang tulog. Super haggard talaga ako niyan. Kaya, ayan muna. Work. Para bukas upo-upo na lang. Diba? Perfect. Para perfect si lola niyo. Alam nyo guys, yung time na yan walang gaanong customer kasi holiday at saka hapon na yan. I think gabi yan o gabi yan. Dumating siya ng 6 PM. Sometimes kasi late yung mga mga suppliers, yung mga deliveries. Kaya minsan naiinis ako yung pa-out ka na sa work tapos may darating pang mga supplies. Kaya minsan nakakatamad na. Syempre mag-out ka na, expect na wala nang darating. 'Di ba? O yan, na-display ko na siya. Perfect. Perfect. O 'di ba? O. Yan yung extra mega mint. Mabango rin yan sa sa bunganga. Mas gusto ko yung taste niyan kaysa diyan sa may isang yung kulay green diyan nakatabi ng pink. Mas gusto ko yan. So guys, yan lang. Sinunay ko lang mag-voice record. Kung maganda naman yung voice record ko sa video na ito. Ayan, likpit na tayo kasi tapos na. Kasi mamaya may mga darating pang mga supplier, mga chips. Kaya hinihintay ko rin siya kaya yan, dinidisplay ko na ito para mamaya ready na rin akong mag-display ng mga chips. Yan, extra refresh. Maganda rin yan sa bunganga. Alam nyo ba guys, yung mga lokal dito, gustong-gusto nila nang bumibili ng mga ganyan. Diba? Para perfect. O, ayan, o. Diba? Perfect. Ayan, patapos na tayo. Yan, ang hirap buksan kasi wala akong kuko. O, ayun na. Para perfect. Feeling ko may dumating akong customer dito. Ayan nga siya. May customer nga akong dumating kanina. Guys, nandito pala tayo sa ibang bansa. Ayan po siya. Dumating po yung customer natin kanina. Kaya i-edit natin yan mamaya para hindi makita yung face ng customer natin. Kasi bawal po. Wala po tayong permission na mag-take ng video. Kasi hindi rin alam ng customer na nagtitake tayo ng video that time. Pero mabilisan lang naman. Mabilisan na tapos yan. Balik na sa work again. Display. Si lola nyo. Para perfect. Guys, mag-subscribe na kayo. Please. Kasi gagawa ako ng maraming content para sa inyo. Diba? Yung everyday routine. Ayan si lola nyo. Super gumagano yung kamay niya. Ni-stop niya. Ayun, dumating na rin yung chips. Kaya, ayan, display na rin si Bakla. Marami po yung chips. Kaya medyo matagal ako dyan. Kasi late na rin dumating yan. Nasa 8 PM na rin siya dumating. O, ayan. Tinanggal ko yung mga ibang items dyan. Tapos, nilagay natin yung mga bagong items na dumating. Kasi wala na kaming chips. Kasi kakatapos lang kasi ng National Day nila dito. Parang sa Pilipinas. Ano ba ang sa Pilipinas? Kalayaan ba yun? Independence Day sa atin. Independence Day kasi nila dito. Kaya, itong place ko kasi dito, tourist spot ito. Kaya maraming mga customer na pumupunta dito. Nung National Day nila dito, Independence Day, maraming customer kaya ubos yung stocks namin. Kaya, nag-order kami ng mga bagong items. O yan, sa display ko na para perfect. Ngayon kakatapos lang din ng nila ng National Day nila kaya. Pero yung mga dito, mga locals, mahaba po yung mga bakasyon nila. Nasa 1 week ata. Pero kami dito, tuloy pa rin ang work kahit holiday dito hindi nila binabayaran kaya
Kaya pinag-iisipan ko rin kung magre-renew ako dito sa company na ito. Maganda dito sa company na to kasi okay naman yung trabaho, hindi nakakapagod, nakakaupo ka nga eh. Diba? Para perfect. Ayun, masyadong matagal po dyan na nag-ano ako na display. Marami po kasi yan, maraming flavor yan. Yan yung mga chips nila dito. Alam mo yung Sohar, yung kulay green na yan? Yung may printed na chips sa baba niya. Masarap yan, masarap. Pati yung Oman chips, masarap yun. Plano ko magdala sa Pilipinas yung Oman chips, masarap. Pati yung salad nila. Next time, iti-taste natin yung different nila dito, yung mga local chips nila. Gagawa tayo ng content sa mga local chips nila dito para naman alam niyo yung lasa, diba? Guys, mag-comment na kayo kung okay lang ba yung voice record ko. Kasi guys, first time ko kasi mag-voice record. First time kong pasukin tong larangan ng pagba-vlog. Try ko siya noon pero parang wala akong self-confident, kaya in-stop ko siya. 'Di ba, mga ka-perfect? So, dumating yung time na pinapanood, may isang vlogger na inspired ako sa kanya. So, tinuloy-tuloy ko na rin bakit kaya ko naman sigurong gawin ito. So, nag-trust ako sa self ko, 'di ba? Para perfect. 'Di ba? Guys, pasensya na kayo sa voice records ko kasi yun nga, paulit-ulit tayo, 'di ba? First time ko, halos nahihiya nga ako sa camera. Kasi kahit yung anggulo, tingnan nyo yung mga anggulo ng mga kuha ko. Ayan din guys, masarap din yan yung Pofak Oman, yung kulay yellow na dinidisplay ko. I think last ko na yan na i-display. Last na yan. Tapos yung malaking chips din ng Oman chips, masarap yun. Always akong bumibili nun. Yan yung Pofak Omans, parang may kalasa siyang natin sa Pilipinas chips natin. I think yung sweet corn, yun yung kalasa niya. Tapos yung Oman chips naman, yung kulay violet dyan, yung maliit pa sa masarap yun. Famous dito sa sa ibang bansa, sa bansa nila. Yung Oman chips na yun, kalasa siya ng Piatos dyan sa Pilipinas. Tapos may mga list din sila dyan, mga international na mga chips, may Doritos. Ayan, meron din silang mga iba't ibang chips dyan. Pero yung mga iba, hindi ko pa yan natikman. May Dubai popcorn din tayo. At the rest kasi yung mga chips nila dyan, maaanghang talaga. Spicy. Hindi ako gaano kumakain ng spicy. Alam nyo naman dito, gusto nila yan. Mga lokal dito. Hindi lang lokal, mga ibang lahi. Kaya ako naman, hindi ako pwedeng masobrahan sa spicy kasi sumasakit yung tiyan ko guys. Ayan, malapit na akong matapos dyan. 3 halera ba yan or 4 na halera lang yan. Ayan, maliliit lang yan pero masarap yan, promise. Gusto ko rin yan. One of my favorite na chips nila dito. Pati yung masarap din yan. Yung nasa baba ng kulay, cheese ring ba yan? Yung cheese ring yun, masarap din yung cheese ring. Always favorite ko yan. Diba? Pinapapak ko rin yan. Nagbumukbang ako minsan. Diba? Yung Doritos na na orange, gusto ko rin yung lasa niya. International chips naman yung Doritos kasi. Pero feeling ko parang magkaiba yung timpla nila dito sa timpla nila sa atin. May ganun pa. Diba? Isa lang naman manufacturer niyan. Tapos yung roti na yan, yung na may printed na kulay blue, tapos printed na may kulay orange yan. Yan guys, masarap din yan. Yung yung at the rest yung katabi ng mga cheese ring, ayoko yung lasa kasi parang siya, Indian, may parang twist siya ng mga Indian na flavor. Ayoko, matapang yung flavor niyan. Pero actually nagmo-moving lahat ng chips namin dito. Actually meron din kaming dingdong dito, yung dingdong natin sa Pilipinas. Dito nakarating na rin dito sa amin. Minsan talagang nauubos yun. Best seller din siya dito. Ayan na, patapos na rin ako diyan. Magliligpit na rin ako ng mga karton para masaya, para pagdating ng isang papalit sa akin. Kasi 12 hours ako ngayon. So, hinihintay ko na lang yung papalit sa akin. I think mga yung kasunod nito, 'di ba my first na nag-deliver yung extra yung mga chewing gum. So feeling ko nag-deliver ito mga 9 PM gabi na. Pa-out na rin ako mga 10, 9:30 ata dumating yan. Kaya nainis ako. Yan yung Oman chips na sinasabi ko sa inyo, yung famous chips nila dito sa kanila. Tapos yung Takis, I think international din yung Takis. Kaya ayoko super anghang, tapos hindi kasi rin ako mahilig sa sa maaasim. Kaya hindi ako bumibili niyan. At saka sobrang mahal niyan. Nasa parang 200 sa Pilipinas, 200 pesos. Ayan, dinidisplay ko na yung malalaking chips ng Oman. Yan, may mga lace din sila. Yung lace, ang favorite ko sa lace, yung cheese. Yung kulay yellow. Tapos yung kulay green. Alam nyo guys, ang mahal ng chips nila dito, hindi katulad dyan sa Pilipinas na pag may piso ka na noon. Ewan ko lang ngayon kasi matagal-tagal na. Kasi almost, ang tagal ko na rin kasi dito sa gitnang silangan. Ayan, display ko na rin yung lace. Ayun yung favorite ko, yung lace na orange. Masarap din yan. Parang kalasa siya talaga ng Piatos. Pero dito guys, may mga nagtitinda rin dito ng mga Filipino product pero mahal. So no choice pag nagki-crave ka talaga ng ng Filipino products, yung mga natin.
Mas lalo yung mga ano, yung mga biko. Namimiss ko nang kumain yun, yung biko, puto, kutsinta. Yun yung mga bilo-bilo, yun yung mga namimiss kong kainin. Dito kasi nakakaano naman. Hindi ako masyado marunong magluto ng mga native delicacies natin sa Pilipinas. Kaya minsan pag may mga nakikita ako nagtitinda sa online, nag-order ako or kasi sa amin may parang Filipino Filipino restaurant at saka Filipino grocery store. Minsan may mga tinda sila doon, minsan bumibili ako. Tapos yung namimiss kong kainin, alam mo yung dried mango, ang mahal kasi ng dried mango nila dito. Yung ano favorite ko kasi yung bilo-bilo. Wala kasi akong time magluto at saka hindi ako gaano magluto. Hindi ko alam gaano magluto. Sa bagay, ano naman ang ginagawa ng YouTube, di ba? So, marami akong gustong gawin, i-share sa inyo na mga content. Next time first gagawin natin magtitikim tayo ng mga local chips, tapos Ito ang live photos ng isang
Ayan po, pauwi na po tayo. Malapit lang po kasi yung yung work ko sa bahay. So, nagko-commute lang ako. Wala tayong pambili ng sasakyan. Wala tayong panglisensya. Either mura lang yung mga dito, mga sasakyan nila. Pero syempre, kailangan natin magtipid. Yung yung paglilisensya yung mahal dito. Kasi kailangan, I think every take mo siya. Parang sa peso, nasa 1K every day yun. Depende naman kung magda-driving ka dito, kung kukunin mo siyang contract. Ayan po, pauwi na. Malapit na ako sa bahay niyan. Malapit na po ako. Ayan po, magandang hotel. Yan lang yung makita kong malaking building sa dinaanan ko.